sa presyo ng mga anong uri po ng produkto uli, sir? Inaasahan natin yung sa baboy kasi ang cost ng baboy sa mga farm gate nasa 180, no? Normally, ipapasa yan ng mga magbababoy sa 210, no? 210 usually papunta sa slaughterhouse may dagdag na 60. Tapos pag dadalhin mo naman sa mga wholesale another 80, so 140, tapos pati sa palengke another 20. So more or less 160, more or less ang dagdag from the farm gate na 210. So papasok ng 380 ang mga baboy. Pagka delivery naman yan, abot na ng 400, no? Because of the delivery cost, yung ating kasim. Dagdagan mo ng 30 pesos yung para sa liempo, so maglalaro yan pa 430. So magtataas talaga. Tataas talaga yung presyo. Dapat nga kasim nasa 380 lang, ang liempo nasa 400, 410. Tataas yan because of the delivery cost. Okay. Yun ang ano. Yung mga sa mall, like yung mga canned products, sir? Yung canned products naman, sabi ko nga kanina, yung this month, 30 days, which was 2 weeks ago, ano pa sila, no? They are still having their own old stock, no? Kaya hindi pa siya apektado ng presyo. So once nag-replenish na sila ng mga stock nila, hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Nag-replenish na sila ng mga Products. stock nila, tatamaan na sila ng new cost ng input, no? Yung canning, yung tin cans, yung mga packaging label, deliveries and everything. So tataas yan a little sa retail price. Yun ang apektado, no? Mga kailan kaya, Sir Danilo, mararamdaman itong dagdag presyo na ito? Sa tingin ko, estimate ko lang naman to, no? Opo. Between middle of April to end of April, may konting pagtaas ng presyo. Ano po ang ating canned product. Ano po ibig sabihin ng konting pagtaas? I mean, meron po ba kayong pwedeng mailatag like baka piece? Hindi eh. Kasi it depends on, may mga nanggagaling kamukha ng canned sardines, nanggagaling pa ng Zamboanga yan eh. I-deliver dito sa Manila. Depende sa distance eh, no? Yung shipping cost kasi variable. Hindi ko alam ang pagtaas, but I would say mga between 20 to 30% baka tataas yan. Kung sana huwag, kung malapit-lapit lang sila, yung mga canned sardines, baka dito, baka tumaas lang ng 5 piso. Ano nang tingin ko. 20 to 30% or kung medyo malapit-lapit yung paggawaan na ito, dito sa Pilipinas lamang, pwedeng 5 pesos. Oo. Yun ang tingin ko, ano. Kasi yung karamihan kasi ng canned sardines natin nasa Zamboanga, sa Mindanao, dadalhin pa ng Manila yan, yung shipping cost talaga because of the bunker fuel ng shipping, medyo tumaas. So ikakarga yan, ipapass on yan sa consumer, sa retail price. Sir, kailangan pa ho ba ninyo at na mga miyembro nyong i-inform ang DTI or si Pangulong Marcos na sir talagang hindi namin kayang hawakan na hindi magtaas kasi lahat ng raw materials tumaas? Kung gano'n ang mangyayari kasi if they are selling below their cost, hindi na muna magpo-produce yan. Pag hindi nag-produce yan, mawawalan ka ng supply sa supermarket, sa mga outlets. Supply will not be available. Walang choice, no? Reasonable naman siguro ang DTI to compute what is really the cost of production. Alam naman nila yan, may price and volume watch yan. They are meeting regularly. Alam nila nangyayari from the manufacturer down to the retailer, Lourdes. Opo. Ulitin ko lang sir, ang magtatalaga ho ng presyo, kung magtataas man, yung mga manufacturer, yung retailer or yung DTI?
Meron kasi tayong emergency status ngayon, Opo. emergency situation. So ang gobyerno has the capacity to have a cap on the price, mag-price limit. But this is determined by the Price of Volume Watch Committee. Merong regular na committee, interagency committee that including manufacturers that meets regularly to determine what is the balance price both from the producer to the consumer. Kailangan balansyado, Lourdes. Okay. Sir, meron ho ba kayong mga kasamahan, mga negosyante, may mga kumpanya na nagbawas ng tao or nagbawas ng paggawa ng produkto or nagsara because of what happened now? Wala pa naman kasi wala ako nakikitang problema sa supply. Wala ako nakikitang problema sa supply. As a matter of, ang problema namin yung demand, especially sa chicken, Kaya hindi tumataas yung presyo ng chicken. Mukhang matumal ang bumibili. Everybody is saving, naghahanda. Wala pa naman talaga yung full effect nung pag-i-increase ng prices ng fuel. It will siguro mag-kick in yan towards April and May. Kick in na yan. What we are anticipating, yung requirements sa pagtatanim sa next season, where you will need a lot of fertilizer. Yung urea has to be prepared. Availability, sabi naman ng Department of Agriculture, meron silang about 9 months available supply. It has to be ready kasi by April, May talagang nag-stock up na sila ng fertilizer for use sa next planting season ng main crop. Sir, may ambagas sa inyo lang po, sa tingin nyo nakakatulong, napapanahon itong pagdeklarang National State of Energy Emergency? That will help expedite everything, especially sa pagbili ng fuel, pag disperse ng pera, yung bureaucracy ma-smoothen na mas mapapabilis kaysa sa you proceed with the procurement of yung government procurement process, bibilis, pati yung action bibilis. So the powers of having a cap to sa presyo sa taas at tapos yung pagbili ng raw materials and pag-determine kung ano yung mga anticipated supply gap na maharap natin sa mga hinaharap na buwan. Sir, ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan, partikular yung nag-iipunan ng pagkain, natatakot, natataranta na sa sitwasyon, sir? Sana naman wala tayong dahilan para mag-panic buying kasi the supply is sufficient in all food sufficiency. Meron tayo, some of them coming from imports, naka-stock up naman tayo. Siguro magtipid lang, maging matipid, yung planuhin yung mga galaw, yung pag-alis ng bahay, pagkonsumo ng gasolina, ng fuel, ganon. Baka naman yung mga hindi importanteng lakad, wag na muna. Yung mga meeting naman, pwede namang online yan kaya sa magka-face-to-face pa para makatipid sa mga gasolina. But there are several ways of on our own sa mga bahay-bahay makapagtipid. Lourdes. Opo. Nagtitipid na ho kami. Sobrang tagal na, sir. Sir, sabi ng mga nakikinig, kung pagtitipid lang, lahat ng diskarte sa pagtitipid nagawa na namin. Sir, salamat sa inyo at umaasa ho kami na magiging maayos din ang lahat at naandyan kayo para po tugunan yung mga pangangailangan namin. Sir, thank you. Lahat naman kasi apektado, hindi lang Pilipinas. Buong mundo ang apektado. So, talagang nasa atin yan at hindi naman natin kagustuhan yan. Napakalayo naman ng gera, kaya lang tayo apektado dito sa Southeast Asia. Sir, medyo konting twist lang, Pwede bang singilin si Trump? Sa sitwasyong ito, pwede bang maningil?
O baka ibang padala sa atin, ano, sir? Oo, hindi naman tayo ba aasa sa ayuda, but maging kwan tayo, maging innovative tayo, maging matipid at masipag sa paghanap buhay at sakaling mabawi yung mga nawawala sa pagtaas ng presyo. Sir, maraming salamat. Mabuhay po kayo. Magandang hapon po. Magandang hapon at maraming salamat. DCXL. Pulso ng Si Ginoong Metro! Danilo Fausto.